Kung saan talaga galing yung puting buhangin sa Manila Bay? Well, hindi yan buhangin. Galing yan sa pagdurog ng isang bundok sa Cebu. Yep, tama yung narinig nyo. Isang buong bundok, sinira, para lang magkaroon tayo ng Peking Beach. So, bakit nga ba? Ano ba yung opisyal na dahilan para sa isang proyektong nagkakahalaga ng daan-daang milyon? Alika, pakinggan natin yung paliwanag nila. Ayon mismo sa nooy Pangulong Rodrigo Duterte, ang dahilan? Beautification, pagpapaganda, at para daw sa mental health ng mga tao. Uulitin ko ha, para sa mental health. Sa gitna ng isang matinding pandemya, ang solusyon daw nila, isang Peking Beach. Seryoso? Tingnan natin yung timeline. Matagal nang may utos ang Supreme Court na linisin ang Manila Bay, di ba? Pero kailan nila naisipang magbuhos ng dolomite? Noong Setyembre 2020, sa kasagsagan ng lockdown, habang yung mga ospital natin nagmamakaawa para sa pondo at habang milyon-milyon yung nawalan ng trabaho, ito yung naging priority. Okay, so ngayon, punta naman tayo sa kabilang panig ng kwento, sa totoong pinagmulan ng white sand na yan at kung ano ang naging presyo na binayaran ng Cebu para dito. Ano ba kasi itong dolomite? Isa itong mineral, bato, dinurog lang ng pinong-pino para magmukhang buhangin. So hindi ito natural. Artificial to, galing sa pagmimina. At yung proseso ng pagkuha nito, may napakabigat na kapalit. So, anong nangyari? Ang Maynila nagkaroon ng, isang Instagrammable na Peking Beach. Isang photo op. Pero ano ang naging kapalit sa Cebu? Ang pagkasira ng isang natural na kabundukan at ang direktang pagdurusa ng mga komunidad doon. Ayan ang naging trade-off. Parang hindi yata patas, no? Ito yung mga nangyari sa Alcoy, Cebu, para malinaw. Kinailangang kalbuhin ang mga puno, nagkaroon ng soil erosion na nagdulot ng mas malaking pangalib ng landslide. Nakontamina ang mga ilog at dagat dahil sa mga latak mula sa minahan. Nawasak ang tirahan ng mga hayop. Ang lahat ng yan para lang sa aesthetics. At hindi lang kalikasan ang tinamaan, pati ang mga residente mismo. Nagreklamo sila sa alikabok na nagdudulot ng sakit sa baga, sa walang tigil na ingay ng makinarya, sa mga sirang kalsada dahil sa mabigat na truck. Habang may nagpipicture sa Manila Bay, ang mga komunidad sa Cebu ang nagdudurusa. At ngayon, pag-usapan natin ang pera. Dahil sa huli, pera ng taong bayan ang ginamit dito. Ang malaking tanong, sulit ba? 389 million pesos. At para lang yan sa phase 1 isipin nyo, 389 million pesos sa gitna ng pandemya para sa isang proyektong pampaganda. Sabi nila, para sa mental health, mas nakaka-stress yata isipin ang pagwawaldas na to ng pera. Kasi ito yung punto may pagpipilian. Ang 389 million na yan, pwede sanang napunta sa mga totoong solusyon tulad ng wastewater treatment facilities o pagtatanim ng bakawan na may pangmatagalang epekto. Pero hindi. Ang pinili nila, yung aesthetics, isang vanity project. At ang pinakamasaklap, hindi man lang ito sustainable. Sa bawat bagyo, anong nangyayari? Inaanod lang pabalik sa dagat yung dolomite. Ang solusyon? Magbuhos ulit, gumastos ulit, sumira ulit ng bundok sa Cebu. Isang paulit-ulit na cycle ng pag-aaksaya at pagsira. So ano ba talaga ang kwento sa likod ng proyektong ito? Well, isa itong napakalinaw na halimbawa ng isang partikular na uri ng pamamahala. Matapos yung daan-daang milyon, yung nasirang kalikasan at yung pagdurusang idinulot nito, ano ba talaga ang nasolve? May nagbago ba talaga sa problema? Ito ang katotohanan. Hanggang ngayon, marumi pa rin ang tubig sa Manila Bay. Fact. Mataas pa rin ang fecal coliform levels. Bawal pa rin lumangoy. Walang na-rehabilitate. Tinakpan lang ang problema, hindi ito nilutas. At dito na pumapasok ang konsepto ng performative governance. Ito yung uri ng pamamahala na mas mahalaga ang itsura, ang optics, ang litrato, kaysa sa tunay at epektibong solusyon. Basta maganda sa camera, okay na raw. Ayon sa mga batis na sinuri natin, ito ay isang political choice, isang desisyon na hindi base sa siyensya, kundi base sa imahe. Pinili ang isang proyektong pang photo op kaysa sa totoong rehabilitasyon ng kalikasan. Yan ang naging legacy sa kapaligiran.